Andyan ka na naman, pasaya. Okay, walang masama sa no label. Masyadong tinitignan ito as parang worthless ka na tao pag nasa isang walang label ka na relationship. Hindi ganun yun. Okay, madami nga dyan, magjojowa, may label sila, naglolokohan, naggagaguan, ginagamit lang panakipbutas, rebound, kung ano-ano pa. Yung iba nagpe-pretend na gusto talaga ng relationship, nagpapanggap sila na type nila yung tao na to, nag-e-effort, tapos pag nakuha na may label na nabengbang pag-asawaan, okay na, tapos na, iiwanan na lang. Kaya maraming nasasaktan sa no label kasi maraming tanga. You can still set boundaries pag nasa no label relationship ka, syempre. Tsaka yung label na yan, boyfriend, girlfriend, society lang naman din yung ano yan eh. Society, galing lang din yan sa society para pag nasabi na mag-boyfriend, girlfriend kayo, wala nang magja-judge sa inyo kung nagbebengbangan kayo. Eh again, madami dyan, no? Boyfriend, girlfriend label pero naggagaguhan. Asawa na nga, ginagago pa eh. May mga kilala ako, nag-start sila sa no label, then nagkaroon talaga sila ng deep connections hanggang naging sila talaga and they have a very successful relationship. Kasi pareho silang emotionally and mentally ready. Pareho silang nag-set ng boundaries. Again, marami nasasaktan sa no label kasi mga tanga. Lalo na yung mga babae nagpapanuwala na pag sinabi ng lalaki na wait ka lang, magiging ready din ako. 'Di ba? Bandang huli, hindi naman talaga ganun. Pinapaasa lang sila. Mag-start tayo sa no label, wait ka lang. 'Di ba? Nagpa-promise, nagbibigay ng false promises sa isang babae para magstay pa yung babae hanggang beng-bang ng pagsawaan siya. Tapos nasasaktan. Pero syempre, wag mong pasukin yung no label kung talagang hindi ka marunong mag-set ng boundaries kung tatanga-tanga ka.